Magandang gabi po sa bawat isa. Narito po ang listahan na ating babanggitin para sa ating panalangin. Pastor Stella Jeronimo, Pastor Ted Ribo and Family, Pastor Nael Tongco and Family, Pastor Jerry Dalagit, Pastor Ronnie and Sister Leonie, Brother Gary and Sister Krista Reynosa, Pastor June Jeronimo and Family, Pastor Samuel Montiagodo, Nana Nemen, Sister Neneng, Sister Blancy, Baby Muding Mijares and Family, Sister Judith, Brother Chris and Brother NC, Sister Janeline Katrina, Concept and Kyle Valiente, Marinas Family, Sister Christina and Sister Jessica Yamsuan, Sister Edna and Sister Abigail Marquez, Mama Ningning, Boatis Family, Nana Yole and Family, Pastor Larry and Sister Glenda Pontillas, Carizo Family, Brother Ronald Benaventura and Family, Sister Raquel Benaventura, Brother Jojo, Sister Marivic and Sister Neche Jiran, Sister Trisha, Trixie and Tristan Larisma, Sister Isang Constantino, Cabales Family, Brother Rod, Sister Ana and Sister Praise de los Santos, Sister Cherry Arzala, Sister Orfa, Sister Sharon and Sister Nimpa, Sister Christine and Brother Michael de la Cruz, Sister Yoli Pantig, Sister Meli Montaño, Brother Jeffrey Carizo, Sister Feli Dizon, Sister Caroline Bocohan and Sister Nancy Maulawen Family, Brother Marvin Lau, Sister May Santos, Sister Pina Montiagodo, Sister Edel Castro, Brother Reynaldo Rodriguez, Sister Joy Acosta and Sister Olodora Medina, Nanay Leonela Lopez, Brother Julius Pantig and Family, Sister Fen MJ Danganan, Brother Dixon Paras, Brother Richard and Brother Scott Michael Wayan, Brother Gerald Hanta and Family, Sister Sala Ricardo, Brother Brand Bernardo, Sister Cam Saito, Sister Nihal Abdul Rauf and Brother Alexander Mamao, Sister Cecilia de Sahagun, Brother Delio Larin, Sister Liway Apo and Family, Brother Francisco Fabiliar, Brother Sam Benisano, Sister Baby Orsabi and Sister Belen, Brother Jerry Lazaro and Family, Sister Zea Callejo, Brother Vic Gutierrez and Family, Brother Francisco Senon, Baby Gavin Manzulim, Sister Lani Ramos, Sister Janet Abuel, Sister Hilary Ann Abuel, Baby Julian Chris Alfante, Sister Crescencia Ramos Rico, Nanay Gloria, Pastor Hener Ado, Brother Richard Elima, Brother Michael Tailo, Brother Ishmael and Brother Joaquin Ong, Baby Penelope Jane Leoncio, Brother Juanito Ramos, Sister Joanne May Ragusante, Sister Joyce Tacorda, Sister Filomena Tugade, Sister Luisa Miralles, Sister Madeline Napalang, Sister Mary Beth Balahadia, Sister Harriet, Sister Jennifer Lat, Sister Melanie Ilagan and Family, Sister Susan Lopez, Attorney Carlos Borja Jr., Sister Aida Cruz de Leon, Brother Reynaldo Moreno and Family, Sister Jean, Baby Chino and Baby China Antolin, Brother Ken, Sister Abby and Baby Z Reynosa, Brother Nelson, Sister Vivian Pabigayan, Sister Julieta Gutierrez, Brother Brian de la Cruz, Sister Mercy de la Cruz, Brother Edgar Ventura, Sister Mariel Sebastian, Mr. and Mrs. Jed and Danny Vidayo, Sister Lizelle Bangayan, Sister Melogene Paliago, Brother Renz Louis Abangan, Sister Vanessa Bengoza, Brother William Valencia Jr., Brother Ramon Rodriguez. Magandang gabi po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid, sa inyo na mga kapatid ko sa Iglesia ng Piel, at gayon din po sa inyo mga kapatid sa Iglesia ng Pasuntamo. At gayon din po sa mga nakikibahagi sa gawain ito sa ating mga panalangin. At bago po tayo dumako sa panalangin, ay muli ko pong nais magbahagi sa inyo. Sa Jeremias, chapter 17, sa verse 7, ganito po ang sinasabi, "Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ang Panginoon." Kaya nga, ang ating pong paksa ngayon ay ang taong mapalad. Alam niyo mga kapatid, maraming tao ngayon ang nababalisa, nawawalan ng pag-asa sa kahirapan ng buhay. Nawawalan ng pag-asa lalo na sa mga pagsubok. Yung iba po ay dumadaan din sa mga
karamdaman at yung pong kawalan ng pag-asa, doon po tayo mawawalan ng kapayapaan. Kaya nga ang sabi, magiging mapalad tayo kung tayo ay tumitiwala sa Panginoon at ang ating maging pag-asa ay ang Panginoon. Sabagat ang Panginoon ay tapat lagi sa kanyang mga pangako. Ang Panginoon ay laging may habag. At sabi nga ni Jeremias, ang kanyang habag ay hindi nauubos. So, pagtiwalaan po natin ang Panginoon. May pag-asa tayo sabagat siya na ating Diyos, laging tapat sa kanyang mga pangako. Lagi siyang may habag sa ating kalagayan, lalo na po sa panahon ito, na tayo ay nakakaranas ng iba't ibang kahirapan, mga pagsubok sa buhay. May pag-asa po tayo sa pagtitiwala natin sa katapatan ng ating Panginoon. At nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan sa 45 taon ng aking paglilingkod. Ay naranasan ko po na ang Panginoon ang nagbibigay ng saganang karunungan. Ang Panginoon ang nagbibigay sa akin ng lakas upang sa aking edad na ito na 82 years sa darating na Disyembre ay salamat sa Panginoon. Sabi ko nga, Panginoon, salamat sa aking katandaan, patuloy yung pinagtitiwalaan na ako po ay makapaglingkod sa inyo. At sa aking katandaan, ako po ay nagpapasalamat sapagkat kayo pa rin ang nagbibigay sa akin ng mga salita upang ito ay aking maipahayag. Kaya purihin po natin ang Panginoon. Tayo po ay magtiwala upang tayo ay maging mapalad na tao. Ang sabi rito, mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Tandaan po natin, habang tayo nagtitiwala sa Panginoon, ay lalo niya tayong binibigyan ng pag-asa. At kung tayo ay umaasa sa Panginoon, siya pa rin ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Sa pagtitiwala natin sa Panginoon, ay siya pa rin ang magbibigay sa atin ng kagalakan. Kaya purihin po natin ang Panginoon. Ito pong talatang ito ay laging may kapangyarihan at ito'y mga pangako. Ang Panginoon ay laging tapat upang siya ay ating pagtiwalaan sa lahat ng ating mga pangailangan. Tandaan po ninyo mga kapatid na lagi natin isipin na tayo ay pinagmamalasakit ng Panginoon, na tayo'y aabutin ng Panginoon sa lahat ng ating pangailangan. Pero, sikapin po natin na tayo yung taong mapalad na nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Kaya, purihin po ang Panginoon. At ako po ay lubos na nagpapasalamat sa paglilingkod na 45 taon ay doon ko po nakita, naranasan ang Panginoon umaalalay kung ako ay nangihina. Ang Panginoon ang tumutulong kung ako ay nangangailangan. Kaya nga po mga kapatid, sana tayo ay mabilang sa taong nagiging mapalad sapagkat tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. May pag-asa tayo, mga kapatid, may pag-asa tayo sa katapatan ng Panginoon. May pag-asa tayo sa kanyang pagiging mahabagin. May pag-asa tayo sa Panginoon sapagkat ang kanyang pag-ibig sa atin ay walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyo, kaming magkakapatid, sapagkat sa panahon ito, bagamat maraming pagsubok na aming dinaraanan, gayunman, ginawa niyo kaming taong mapalad. Sabi po ng inyong mga pangako na mapalad ang tao na nagtitiwala sa inyo. Ang pag-asa ay kayo. Kaya nga, Panginoon, bilang kami inyong mga anak, ang mga kapatiran sa Iglesia ng Fiel sa bawat pangailangan, loobin niyo, Ama, na magkaisa kaming magtiwala sa inyo. Kung sila ay nangihina, ay bigyan niyo ng lakas sa mga nagigipit. Tulungan niyong lagi nilang asahan ang inyong pangako. Ang nagigipit ay ilalagay niyo sa kaluwagan. Ang
ang may karamdaman, magdadala kayo ng kagalingan. Maging sa mga kapatiran sa Iglesia ng Pasuntamo, Amang Banal, patuloy niyong pasaganain sa amin ang pag-ibig na nanggagaling sa inyo. Patuloy niyo kaming dagdagan ng pananampalataya upang kami na inyong mga anak sa paglilingkod namin ay aming madama ang sinasabi ng salitang maglingkod na mayroong kasiyahan. At ako po, Ama, ay umaasaan sa tulong patnubay ng iyong banal na Espiritu na pumapatnubay, nagbibigay ng saganang karunungan. Ako po ay umaasa, patuloy niyo po akong aabutin, tutulungan upang sa aking katandaan, patuloy ko pong magawa ang maglingkod sa inyo na mayroong kasiyahan. Panginoon, maraming nga po salamat. Maasa nga po ako na ang salita na aking ibinahagi, ito'y binigyan nyo ng bisat kapangyarihan upang kaming magkakapatid at ang lahat na nakakabasa ng pangakong ito, kami po yung mga taong mapalad. Sapagkat kayo na aming pag-asa, tapat magpakailanman. Ang lahat pong ito ang mga aking hinihingi at aking pong ipinagpapasalamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ.